kapatid na taga Mindanao, magandang gabi sa inyo. Taga South Cotabato po ako. Opo, ang tatay ko ay isang Muslim din po. Dito lang ako nakapangasawa sa Negros. Ngayon ko lang nakita ang mukha talaga ng Negros. Ang totoong mukha ng Negros Occidental. Ito ang kauna-unahan kong pagkakataon na tumayo sa entambladong ito. Pero alam na alam ko na may dahilan kung bakit nandito ako. At may dahilan tayo kung bakit nandito tayong lahat. Hindi po ba? Yes! Tama? Bakit nandito tayo? Birthday! Dahil sa birthday? Pero iisa lang ang ating hangarin. Iisa ang ating goal. Ano yun? Ano siya? Pauwiin natin siya dapat, di ba? Wala silang karapatan na dalhin si Tatay Digong sa ibang bansa, hindi ba? Marimilde na kami! Amo niya kapalangga sa Tatay Digong. Una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat na kahit sa ulan na dinanas, basang-basa talaga ako kanina. Pero hindi yon hindran sa akin na makarating dito upang makipag-isa sa taga-kabangkalan ng ating hangarin. Iisa ang ating gusto. Hindi lang ba dahil birthday ni Tatay Digong ngayong araw na ito, kundi iisa ang laman ng puso natin. Iba-iba man ang lokal na ating mga sinusuportahan, pero nang dahil sa iisang tao, nandito tayong lahat. Pareho tayo ng isang walis, hindi po ba? Kapag nag-isa tayo, ano mangyayari? Maging malinis, di ba? Maging malinis, katulad ni Tatay Digong. Sinabi kanina ni Sir John, level up na ngayon ang mga drug addict. Naka-live na sila ngayon. Una pa lang, natatakbo siya. Talagang sinuporta, wala. Kahit nung panahon niya, meron pa rin naiwan. Di pa sila ni Tatay Digong, ay sana ngayon. Naging side. Di rin sana'y kasama natin ngayon. Nagsiselebrate ng birthday niya. Matanda na siya. Pero nung ginawa nila kahit konting respeto, hindi man lang binigyan ang dating Pangulo ng bansang ito na nagmahal sa atin ng sobra-sobra. Wala nang ibang presidenteng gagawa nun. Tandaan natin yan. Duterte! 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 Kung hindi isang Duterte, hindi ko hinihingi sa atin ngayon na magrebelde tayo. Bakit man? Bakit man? Kasi mahal natin ang bansang ito at ayaw yan ni Tatay Digong. Diba masunurin tayo? Kunting disiplina lang, sunod kaagad tayo. Katulad ng 6 na taon na siyang nanungkulat sa bansang ito. Sinunod natin lahat. Dahil kung hindi, lahat tayo ngayon patay na dahil sa COVID. Yeah! Hindi ba totoo? Kung hindi si Tatay Digong nung time na yon, saan kaya tayo pupulutin mga Pilipino? Sa Kangkungan. kampungan. Tama yun. Kung hindi ang iba sa simenteryo na nabubulok na ngayon. Inutang ni Tatay Digong sa atin, nung time na numutang siya para sa kalusugan natin, hindi para nakawin, ang para sa kalusugan natin ngayon. Alam nyo na kung ano yun. Wala na! Pelhem, zero. Wala nang Pelhem. Maraming salamat po at nakapaglabas ako ng konting sama ng loob. Kanina umiiyak na ako dahil masama ang loob ko na yung tao noong 6 na taon nagpatulog sa amin ng mahimbing. Ngayon, inano nila, inalipusta nila, binaboy nila, wala na silang respeto kahit konti. Wala silang respeto. Kaya ibalik nila dito si Tatay Digong. Kung may nagawa man siya dito sa bansang Pilipinas, dapat litisin ang dating Pangulo ng bansang ito na naggumawa ng paraan para maging mabuti ang bansang ito. Wala nang iba kundi siya lang. Correct. Siya lang. Correct, 100%. Hindi ko alam kung ano pang sasabihin ko dahil ayaw ko magsalita pa ng iba pang mga violenting salita. Maraming salamat ulit sa pagkakataong ito. Nawa ay maging malakas tayo. Patuloy nating
isa-isa yung ating mga puso dahil lang sa puso natin ito lang nagbubuklod sa atin para kahit paano marinig tayo ng nasa taas ng Diyos dahil alam naman niya kung ano ang totoong laman nito. Malinis ang ating hangarin. At ito ay hindi para sa atin na mga nanay, tatay, lolo at lola. Ito ay para sa ating mga kabataan at susunod pang henerasyon. Maraming salamat at magandang gabi sa inyo. Duterte!